Amen. Mapagpalang hapon sa ating lahat o mauran nga kulob sa atong katanan. Ngan, ito niya na mahagkot ano. Ngan, naramdam na talaga nato ang simoy sang kapaskuhan. Ang simoy nga mapinit mahagkot. So magpaperdi bakit si Don kay Don kasi nga nakaramdam kit hinga turugon na napipigilan na nato nga desire nga mamati sa pulong sang Ginoo nga makapagpuri sa kanya. So yan na. Magpaperdi bakit si Don nga hinga turugon? Dire so inga perdi on datan sa pamamagitan sa pagkulaog sin fire. Okay. 1, 2, 3, go fire. Dahil inga maluya. Pabagahon ta pa, palagahon ta pa ang kalayo sa ato kasing-kasing base dirikit mahinga turog. Wow, okay. 1, 2, 3, go fire. Sayo pa, pakusag-kusag ta pa ang laga. Fire. O sige, inga, malago din, makusag-kusag na ang laga. So, inga, basahon ta sa Psalms chapter 29 verse 2. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. So, ginagad ko po ang tanan nga magkatugbos para po makapagtikan na makapag-pray. So, yan na kapatid, agad ikaw nga kaistoryahon mo ang Diyos sa imubugos nga kasing-kasing. Hanapon mo ang kanya, damhon mo ang kanya presensya. Yes. Father God, salamat po sa inyong kakadlawon. Salamat po kay adi kami niyan para mapamatian ang imong mga salita. Father God, salamat sa nimo pagkamahupay na Diyos para sa amin. Salamat kay Ada Kapermi para buligan mo kami. San amo mga problema, ngan san amo pagkadi sa church. Salamat Father God kay ora kami ka masyado kahulusan oran. Father God, nag-aro po kami sa tawad sa mga nagawang kasalanan, sa mga diri kaangayan sa imong tubangan, sa mga bagay nga nakapaghatag suol sa nimo kasing-kasing, sa mga sala nga nahimo nga hayag ng diri Panginoon. Nag-aro po kami sa pasaylo. Salamat Panginoon sa katanan. O Diyos, lukuban mo po ito ng iyong presensya. Lukuban mo po ang apat na sulok ng lugar na ito. At Holy Spirit, kausapin mo po ang bawat isa, ang bawat puso na uhaw sa iyong presensya. I-motivate mo po, Holy Spirit, ang mga nanghihina na. Lord God, diri po na mo hinahayaan ang gawas ng kaaway in the name of Jesus. Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang spirit of destruction in Jesus' name. Yes. Only the Spirit if we allow in this church, Panginoon. Sa imula po, Panginoon, ang pinakataas nga papuring ang pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mga malakas na balakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sino po rito ay naniniwala na walang imposible sa ating Diyos? Amen. Pumalakpak nga na malakas. Sabihin mo sa katabi mo, nothing is impossible with God. Walang imposible. May katabi ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible sa ating Diyos. Sige na, konti nga lang tayo. Ayaw pa kausapin yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, maniwala ka, walang imposible sa ating Diyos. Amen. Awitan po natin siya. Hallelujah.
imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin ko'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus. Na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Awitin mo yan mula sa puso mo. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus. Na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus. Na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Sa uli mong pagkakataon, kaya-kaya ni Jesus. Na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Halika na kapatid. Halika na. Magtiwala sa Kanya. Halika na. Magtiwala sa Kanya. Amen. Praise God. Pwede na po kahit mga kalingkod. Ngan, bago po kanina, waray imposible sa Dios nga tanan kaya na i-provide sa ato, nga tanan nga ato mga pangailangan. So, sino po sa iyo ang narang magpatotoo nga di sa atubangan sa kaupayan sa Dios sa kanya kinabuhi. Amen. Tawagan po natin si Nailuce, pinagpala ng Panginoon. Maupay nga kulo sa kapatiran ko kang Kristo nga buhay. Pasalamat at pirmi kay nakasimba. Maupay magiging daanan at kabataan nga diba. Salamat sa Panginoon. Pirmi at may nagtukan sa kay Diyos nga kalugaringan. Nagpapasalamatan ko liwat sa Ginoo nga pinalalakas na nakloob pag Domingo, maupay na pandawas. Man, salamat sa Ginoo nga
Nakasimba man at permi. Masalamatan ko ang nga tanan sa pagpapalaan niya sa anak pangangailangan. Pasalamatan ko. Unang pasalamatan ko liwat. Itong anak birthday kayo haray manak inanda. Inandak nera pastora. Nagkadisir sa balay sa Merkulis. Salamat Lord na inuganan na sa mga kapatiran. Una ng pastora. Pasalamatan ko itong kay ako waray kami ginhanda kay anak man mga paraglukad waray nagdulukad hasta waray akwarta ito naman nga adlaw may magindukad itak apo kinanira malaliwat hindi natagsap sa kayukutla ang sa ismil kaniralan iba ako birthday ko waray sa ak naghanda hasta ang ko mo pa'y mangkay takmang diapon umagad ang ko dak makasimba Domingo Raya Tatay mo pa'y kay nagpakontak umagad sa Biyernes tagan manak daw kayo ko salamat Lord na dirat pinababayaan mo sa nga tanang ko nga pangangailangan kay iton kailangan ko na may manakita tayo sin Domingo, kada Domingo. Pero may nga niya kwarta itong tutungain, may kwarta kay. Pero may kukod tinagada nakpagtaits. Bisan, waray kwarta na nigayon aksan. Bisan na malado na nga kuhan, pakaagisa na sa balay warap manak. Indadatungan malaksan nga tanan. Salamat Lord, sito nga adlaw. Dako nakalipay sito nga pagkadinar pastora. Nalipay man ako diri sugad sa bubos na nakalipay sa mga anak. Warayak nera pagdumduma. Kudi ak man batiging balik sa nakisip kay ito nga bunso. Nagbabalay, inududurungan, daramon, estudyante. Ako doonan, kinukuanan niya sa kabataan, mga eskwela. Kundi, pasalamatan ko man sa Ginoo nga nakakapagpakaon man sa manhiya po mga eskwela. Nakatulong man sa pagbalay. Ngan, uro-uragad sing kakuhan kay gindurungan lang kanya mga kuhan. Nagmabalyo sa rakyan, nalatan ang service na motor, nabayaan yan, dili sa tubig. Dinalat siya sa bawbaw. Bata nga, di nag-isip, mga ako, anak paguli kay ginariglar ko anak lukad. Di rin na kay wala ibang pag-asa niya ako ganda. Kundi salamat sa Lord nga hindi man ako pinababayaan. Bisa na mga kinanglanon tinatawagan ko lang Ginoo. Pareho na laksang kuhan kay wala man iba anak na pag-asa si Lord. Anak mga anak di man ako nasugod nga pabayaan na kay nakaon nga balo, mahugudan nagmamangno sa akton. Yan sa paghigda. Sanglit, papasalmatan ko sa Ginoo nga. Anak kabataan, bisa na sin. Sugad siton. Diri ko nala itong aros diri ko itong kukuang kay ibinabalik ko ito sa nagpag-isip nga diin mang kakadto kundi dito sa kag-anak. Kundi ako sa ito, nagpamilya kami, waray kami pakaringa sa kag-anak. Itong kay Unog, kay Bunso, waray ito na mga trabaho, di mahal maglukad, di nakasakasan lubi. Nanon, huli doon siya,
Pwede ang question kay di na sa ini-entry doon lupa. Basta nagsubugad ako di binabali ko ito na magkanano man wala siya ginagamit. May mga estudyante sa iyong college and high school daramo. Matanan malagay ang unsi nga kabataan, puros eskwela. Magkanano man wala siya trabaho. Sa akang pag-asa, salamat Lord nga binibigyan mo man aksing kapahinahan sa nakpakagi nga bisa nga kung ko po anak sa nakbata di mo pinababayaan panginahanglan ko di nabot sa nakuan katasyonal dato ang kwarta yan ako datong lahat ang kwarta sa nakuan senior mag-aarok lahat ito hindi kayo diri sa akna personal kaya kanya lang mga anak kay alang man sa nadiri sa lata ang pinababayaan ko na lang warang manibang pinagatuan iroy sa kaluoy salamat Lord na sa nga tanang kong mga anak inilan ko orasin pero yung nagmauli at doon na naglikos kanyang mana kay ngayon kanya kinadihan sa bilin si kanya tatay lukaran ang paglukad si doon makalain niya nilukaran nilulugarin niya dito kay narako ang pusa pare at ako lugarin yung pinutong siya walang masarbutan kay ako na sa barkada sabto. Kaya na pinabayaan ko kay may mga anak na lanak. Ang kukuha nga kanya mag-ipapreskwila. Maupay man, salamat at sa Lord nga tinatagan man talino ang kanyang kabataan. Tuwa nga college, gold medalist. Gantuwa ang mga babae na sa'yo. Hindi ka grade 7 yan, grade 10. Matadwa katuwi. Maupay man nga, pasalamatan ko pa Lord nga tinatagan sin talino anak manya po. Sanglit, tinabali ko anak kakuan sa nakbay. Anak iton, inumduman manira sa nga nakabulig sa kanila. Nga tanan nga kanira ang nabuhi kuan sakod diri susugaron nga may sipagagi ako basta nalangot nga niya kabataan nga dami dito na start kanila si Merly naglalata ikam nagdududin na ang tanan pagkaon ako gasto niyo sa eskwelahan ako, sarakyan ako, madidi sa tubig may aksidon sa service ng motor, direct nakagamit siya la, kanyan. Dinalon sa baw kay siya ko na nagdadrive. Pinabayaan ko na la, kay ang Ginoo na la sa kanya. Maaram sa natanan kay ikinumpi sa sin puros ba kay diri man ko ito'y kakain kaya itong bata salamat Lord nga imo man kunta bayan sa freedom naklukad sa parit di naman niya labtan salamat Lord purihin siya purihin si Lord purihin si Lord. Amen. Tunay nga talaga na napakabuti ng ating Diyos nga waray sa Kanya imposible. Nga ang mga pangailangan ni Nay Lucy is napoprovide niya nga natatagan sa Lord si knowledge nga wisdom ang mga apungan anak ni Nay Lucy. Nga pagkapahan niya kanina nga kuan nga grade 10 na ito sa nga grade 7 so nga nakapasar gihapon nga naka moving up nga ang sayo gold medalist pagod
So, may kitanta nga napakaupay sa Diyos sa kinabuhi ni Lucy. Bagaw pa sa Zephaniah chapter 3 verse 17, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. So, sino pa po naroy magpatotoo? Patotoo. So, nga kung yan pa po, kung ako lang po muna, nga patotoo ko lang po ang kaupayan sa Diyos sa ako kinabuhi. Nga sa ako kinabuhi nga masugad ko talagang ada permi ang Diyos nga diri siya nagpabaya sa nga permi siya ada para magtutdo, para magtubal, para itama kat sa atong mga kamalian. Nga sa ako kinabuhi talaga nga darami pa na ako ang ay baguon sa ako. Nga ito nagpapasalamat ako sa kanya kay ada permi siya para ituwid dak, kasi nga kumbaga di pa manak sa process in nga paghanap nga pag-accept sin mga pagtutuwid. Di ka nito na di pa manak sa nga sistema sin pagtitimpla, kundi may pakailangan ibanan, may pakailangan dugnan sa kaong kinabuhi. Mga ito nagpapasalamat ako sa kanya, ito tutuan ako siya niyas kandun nga part nga sa ako mga kailangan nga ada siya para i-provide ito. Nga grabe ang kanya pagparana sa ako, sa kanya presensya, nga na kanya protection. So sa kanya ko lang talaga yung babalik ang pinakataas na papuri ng pagdakila. So palakpakan talaga nato ang Diyos. Nga mayan po ba na rin magpatotoo? Kung wala na po, tawagan po nato si Sister Regina para sa pag-exert ng giving. Maupay nga kulok sa aton nga tanan di tilad sinimba kay mahagkot mga turog ito. Mapinit kasi ang panahon niya na. So dili po ako mag-exhort sa Matthew chapter 6 verse 24 to 24, digang verse 29, digang verse 33. About po ini sa Diyos o kayamanan. Nalaba po kasi ini. Di ko po babasahon nga tanan, kaya di nalapok sa mga verse anakon pagbabasahon. Di po sa verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sa verse 29 man, bagaw, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Dito sa verse 33, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen. Halaba po kasi ni nawan ako binasa nga tanan. Ibig sabihin, ang Diyos-Diyusan po, diri lang po ito tungkol sa ribulto. Ang ginsusugat nga Diyos-Diyusan, kung hain ang mas nasusunod sa rin kinabuhi, maiton ang Diyos-Diyusan. Kung mas sinusunod mo anim karuyag, anim sarili ang imo Diyos. Kaya ko dapat, kung sinusunod natin ang Lord, dapat ang Lord ang nasusunod. Oo, mahirap bitawan ang pera, lalo na pag malaki ang pangangailangan mo.
Pero kapatid, pag ang isang bagay ay napakahalaga sa iyo at ibigay mo yan sa Lord, napakalaking pagmamahal ang ibinigay mo sa Lord. Kasi ang bagay na napakahalaga sa atin ay napakahirap bitawan. Kaya once na pinagkatiwala mo ang bagay na yan sa isang tao, napakalaking pagmamahal naman ang binigay mo sa Kanya. Gayon din naman sa Lord. Kung ano ang meron tayo na ibinigay natin sa Lord, ay napakalaking pagmamahal ang binigay natin sa Kanya. Kung iniibig mo ang pera, hindi mo magagawang magbigay para sa Lord. Pero bago dito sa verse 29, kan Haring Solomon, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal na ang mga damit niya. Pero si Haring Solomon, pinangakuan talaga sa Lord. Pinangakuan talaga sa Lord si Haring Solomon na pagpapalaon niya. Alam natin na pinangakuan siya ng Diyos, ngunit si Haring Solomon ay mayroon siyang ginawa, kaya nakuha niya ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, bago ka piliin ng Diyos, bago tayo hirangin, ay may magandang plano na siya sa inyo. Mayroon na siyang inilaan na pangako para sa inyo. Ngunit bago natin makuha ang pangako na yan, at upang matupad ang magandang plano niya sa atin, kaya na kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Diyos nang may pananalig. Ang sabi sa verse 33, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. May prinsipyo ang Lord. Nagsugad siya nga pagpapalaon ket kundi mayaon siya batas nga susundon naton. Diri ibig sabihin nga pag di mo tinutupad ang kaburuton sa Lord, pagpapalaon ka. Kailangan tukdon naton ang kanya batas, ang kanya kalooban na hahatag sa aton. Kaya kapatid, hindi mo pa nakukuha ang pangako ng Diyos kasi gusto ng Diyos hubugin ka muna sa pananampalataya kasi meron siyang magandang plano sa iyo at magpahubog ka rin naman sa Diyos para hindi tumagal ang proseso na ginahatag sa imo. Kailangan na mamatik at kung ano ang ginahatag sa aton sa Lord nga proseso. Kada pagtutuwid sa Lord, dapat magpatuwid kit para diri siya mag-iha. Kaya hanggat nagmamatigas ka, hanggat hindi ka nakikinig sa paghahatag sa isang proseso sa Lord, mag-iiha talaga, diri ka doon matatampos, mag-iiha kasi doon nga sitwasyon. Mga kapatid, pagpapalain tayo ng Diyos, ngunit meron siyang kondisyon. Ang sabi sa 33 nga, ito kanina, kailangan sa 33, kailangan ito pagharian ket sa Diyos. Hindi ibig sabihin na kapag wala ka talaga ginihimo, ay pagpapalaon ka sa Lord. About sa verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamaking ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi ba't ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan sa mundong ito? Ang mga anak ang dapat nagmamay-ari sa ari-arian sa amay, diri ang mga anak sa labas. Pero bakit hindi pa binibigay sa atin ng Diyos ang mga kayamanan na naririto sa mundo? Nga samantala kita man ang anak niya. Kasi mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos na hindi tayo maging sakim sa mga pagpapala na ibibigay niya sa atin. Dapat maging mayaman muna tayo sa pananampalataya. Kasi kung dumating man ang pagpapala na yan, ay mapagkakatiwalaan tayo. Mga kapatid, kung ano man ang meron ka ngayon na pinagkatiwala sa iyo at kung ano man ang pinagkatiwala sa iyo, dapat bitawan mo yan kung sa ikararangal sa ngalan ng Diyos na buhay, para maabot ang mga kaluluwa pa na dapat maligtas. Alam naman natin sa mundo ito, hindi dito sa mundong ito ang ating permanenteng tinitirahan. Kumbaga, nagbabakasyon lakit nga din. Pero, mga kapatid, kung minamahal mo ang Diyos, dahil siya ay gumagawa ng miracle, dahil siya ay provider, hindi mo magagawang ibigay sa Lord
ang pira na yan na ipinagkatiwala lang sa iyo na dapat sana sa ikararangal sa ngalan ng Diyos. At kung magbigay ka sa Lord, dapat sabay sa pananalig sa Kanya na provider siya. Alam naman ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Pero kung magbigay ka sa Kanya ng may panghihinayang, kapatid, anong akala mo sa Diyos? Kawawa? Bakit ka nanghihinayang? Kumbaga, minsan kasi, giniha pa na nato ng Lord, okay na sa imo, sapat na yun sa imo. Kapatid, nakakalimutan siguro nato nga, ang Diyos provider. Kasi, sa nga kita, halimbawa, pag maghatag sa nangihinayang sa nga tao, parang kalain sa pakiramdam, gabay na, ay, imuha na leton, dak na lasiton, nang kahuna mo sa ako, dak ng kabaliyo. Kaya dapat pag naghahatag, masaya, kasi Diyos itong provider, itong siya. Dapat mahalon natin ang Lord, diri lat hiunong sa provider siya, diri hiunong sa gumagawa siya ng miracle. Dapat higugmaon natin ang Diyos tungod sa Kanya pag-ibig nga ginhatag sa aton. Itong po ang dahilan kay nano nga naghahatag kit sa Lord. Kasi paano kung ipahintulot ng Diyos na diri ka tinigon? Paano kung ipahintulot ng Diyos na diri ihatag ang imo ginaaro? Kadi magdudumot ka sa Lord, tatalikod ka. Basta kay, hindi man si Lord na hatag, ipasagd na. Kapatid, ging ko kung kalatitestingan sa Lord kung higugmaon mo siya. Pero kung sa oras ang pagsubok nga diri ka nagreklamo sa Lord, nagpasalamat ka lagi hapon sa Lord, naku kapatid, yun ang tunay ng puso ng pag-ibig na meron ka para sa Lord. Kaya yun po ang dahilan kay nano nga naghahatag kat sa Lord tungod sa paghigugma naton sa Kanya. Kaya pag naghahatag kat sa Lord, sabay ito sa pananalig na kaya to niya ihatag sa ato doble-doble. Kapatid, pangako sa Lord sa ato nga pagyayamanin kit. Gimpinasa ko din sa Isayas. Pero kailangan mayawang kit himuon. Maito ng prinsipyo sa Lord tungkol sa pagpapala. Karoon sa Lord pagpalaon kit, ngunit kailangan mayawang kit himuon. Diri pwede, mayang mga lingkod sa Diyos na karoon sa pagpapala, pero waray hinihimo, diri sinusunod ang kaburuton sa Lord. Kapatid, hindi ka nang lilimos na katulad sa labas na gustong pera, walang ginagawa. Hindi tayo kawawa, anak tayo ng Diyos. Tayo ang nagmamay-ari sa kayamanan ng Diyos. Kaya dapat alam natin kung ano ang prinsipyo ng Lord tungkol sa pagpapala. Kaya yun lang, thank you.
natin ang ating mga kamay sa mga handog. Panginoon, salamat po sa mga handog na ito. I-bless mo po ang mga naririto na mas magbigay pa po sila, at i-bless mo po ang kaloob na ito, Panginoon, na marami pa po, Panginoon, ang maabot na mga kaluluwa at mga uhaw sa iyong presensya, Panginoon. Sa iyo lamang po, Panginoon, pinakamataas na papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat, tayo mapupuri na sa ating Panginoon. Amen. Sino rito yung nasasabing na magpuri sa Panginoon? Pumalakpak nga ng malakas at sumigaw ng malakas na hallelujah! Sabi po sa kanyang salita sa Jeremiah chapter 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Amen! Sino po yung naniniwala na walang imposible at walang mahirap sa ating Diyos? Pumalakpak po ng malakas. Hallelujah! Tunay na kamangha-mangha ang iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah! Kamangha-mangha ang iyong katapatan, kamangha-mangha ang iyong kabutihan. Bigay mo sa ay laging daan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong Jesus, iayag ang iyong karangalan. Minsan pa, kamangha-mangha ang iyong katapatan, kamangha-mangha ang iyong kabutihan. Biyaya mo pa ay laging daan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong Jesus, ihahayag ang iyong karangalan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin ka, kikilalanin ng mga bansa. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong katapatan, kamangha-mangha ang iyong kabutihan. Biyaya mo sabag ay laging daan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong Jesus, ihahayag ang iyong karangalan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin ka at kikilalanin ng mga bansa. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong palakpakan mo, kapatid Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong kabutihan. Bigay mo sa bagay laging laan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, ihahayag ang iyong karangalan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin ka at kikilalanin ng mga bansa. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin ka at kikilalanin ng mga. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos na kagalingan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na
Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin ka, titigalanin ng mga bansa. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, titigalanin ng mga bansa. Pupurihin ka namin. Pupurihin ka, titigalanin ng mga bansa. Kalakasan ko, Diyos, malikaw. Ay ikaw, sa presensya mo, sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, kahit na may problema, ay kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na natahimikan. Laging nagbababat sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapili ka lang. Kagalakan ko, Diyos! Kagalakan ko, Diyos! Sino ay ikaw? Tangi ka lang, Panginoon, ang aming kagalakan. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na kami may problema, kahit na may problema, ay kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pipigilan, hindi papayag na tatahimikan. Laging magbababat sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapili ka lang. Kagalakan ko, O Diyos. Kagalakan ko, O Diyos. Sino ay ikaw? Sa presensya mo, Panginoon. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Amen. We declare it. Kahit na may problema. Kahit na may problema, ay kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimikan. Laging magbababat sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapili ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimikan. Laging magbababat sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapili ka lang. Amen, hallelujah. Kahit makapili ka lang namin, Panginoon, kahit na may problema. Kahit na may problema, ay kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay minsan pa sasamba. Magpupuri sa'yo. Minsan pa sabihin mo kahit na may problema. Kahit na may problema, ay kaya ko.
gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimikan. Laging magbabawal sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay, sa huling panakataon, makapili ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapili ka lang. Okay lang, Panginoon, okay lang, makapili ka lang. Okay lang, Lord, okay lang, makapili ka lang. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos. Tunay nga, Panginoon, kahit sa gitna ng problema, wala kaming ibang nais, kundi ang maparangalan ka, kundi ang maranasan ng iyong presensya. Lalo na, Panginoon, sa mga oras na po kami nahihirapan, sa mga oras, O Diyos, na kami sinusubok at nawawalan po kami ng pag-asa. Wala pong ibang pakiramdam na talagang nilolong o dinidesire ng aming puso, kundi yung sa piling ng iyong presensya, yung sarap sa iyong presensya, Panginoon. Diyan po kami nakakapagpahinga, O Diyos. Kaya hayaan mo sa oras na ito kami sasamba, sapagkat ina-acknowledge namin, Panginoon, na walang bagay ang mahirap sa iyo. Walang bagay ang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat sa amin. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mo nangamba sa piling mo. Sabay-sabay po tayo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking
isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, bawat araw ko ay hawak mo. Di ba nga namba sa bawat araw ko, bawat araw ko ay hawak mo. Di ba nga namba sa piling mo? Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Amen, Lord, walang mahirap sa'yo, Panginoon. Mahirap sa'yo. Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Tunay na walang mahirap sa'yo, Panginoon. Bawat araw mo ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Sing it from our hearts, bawat araw. Bawat araw mo ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di ba nga namba sa piling mo? Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible! Walang imposible sa'yo. Yes, Lord, declare it! Walang imposible! Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Let the people of God sing, come on. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Mula sa puso mo, kapatid, declare it. Walang Imposible sa'yo.
imposible sa'yo. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Sa hapon ito, sa iyong biyaya, sa aming buhay, O Diyos. Salamat po sa pagpapala na patuloy namin naranasan sa aming buhay. Dalangin po namin na patuloy na pinalaw namin ang iyong banal na Espiritu. Patuloy po namin inalaw ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, na patuloy na mangusap sa amin, magturo ng mga kalulunganan. Katayan mo, Diyos, na itanim mo sa aming isipan at puso ang mga salita mo, na ito ay mamunga ng sagana. Katayan mo, Diyos, na lahat ng narito ngayon, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po ng marami, especially ang salita mo, Diyos, patuloy na patibayin sa aming pananampalataya. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Let us open our Bible in the book of Colossians. Chapter 4, verse 2. Sabi po dito, no? Colossians chapter 4, verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Palapakan po natin ang salita ng Panginoon. Kaya na po mo po. Sabi po dito sa ating key verse, ano? Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Now, gusto kong ibahagi sa iyo sa hapong ito about po sa the watchful man, ano? Now, bansan po natin, ano? Isa sa mga definition po ng watchful man ay ano po ito? Definition? Yan. Be watchful, ano? Isa po sa mga definition po natin ay to be watchful is to be alert and aware. Ano po? Napansin po natin, bakit kailangan po natin maging watchful, ano? Sapagkat sa Old Testament, ang mga watchful man ay mayroon po sila mga responsibilidad na dapat himuon. Ano po? Nanuan mga responsibilidad sa mga watchful. Ano po? Now, sila pong nagbabantay 24/7 para mahibarawan nila kung meron siya kaaway o waray. Yan po sila mga trompeta. Pag tumunog ang trompeta, ito po ay palatandaan na mayroon pong panganib o mayroon pong mga kaaway na lulusob. Ano po? Kaya usan na responsibilidad sa usan na watchful, ano po ay napaka-importante ni sa aton mga kinabuhi. Now, pansinin natin mga kaibigan ko po, sa natin na generation, ano ba yung dapat natong bantayan? Ano ba dapat natin tingnan? Ano po? Mas lalo yan na kay tigaranian aton na kasi tigaranian natin mga kapanahunan
ini ang panahon na binabanggit ng Bible na mapanganib. Ano po, isa po sa mga synonyms ng be watchful, alert, arguzay, opinay, vigilant, ano po, wakeful, carefully observant or attentive, on the lookout for possible danger. Now, pasino po natin, napaka-importante ito niya nasa aton na kapanahonan. Now, kumusta na po natin relationship sa Diyos? Ano po? Isa na dapat natin bantayan, una, ang aton relationship sa Panginoon. Kumusta na? Ang aton nakasini? Ang aton devotion kay Lord. Kumusta na? Ang aton prayer life. Kumusta na? Ang aton journal. Ano po? Kumusta na? Ano po? Ito na dapat natin tingnan sa aton spiritual life. Kaya na ano? Pagdiri kayo na maging alerto. Ano po? Sa imo paglilingkod, babat ka na, lawaray ka na sa Diyos. No po? Sa San Choir, San Katarman, lagi kong ginobligaan journal. Pag ako ay nag-check ng journal, sa 1 week na pag-imod ko sa kana journal, minsan 1 chapter lang na himo sa 1 week na paghimo nila sa journal. Na kung wari pa nga ni journal, wari na God talaga, di good makakabasa sa Bible. Tama po ba ako? Napansin natin, importante sa ating kapanahonan niya na maging alerto, tingnan natin na natin spiritual life, dapat natin bantayan ito. Ano po? Na titingnan po natin kung gaano katibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Na meron po akong mga inihanda po ng mga practical ways. Ano po? What are the practical ways that we can be watchful? Yung una po ay watch that we are not deceived. Ano po? Dapat po natin mga kaibigan na bantayan na dirikit madaya. Nangutanan mga disciple, bago lang sa mga disciple, saan ka mabalik utro? Bago sa mga disciple. But ang bato ni Jesus, hirayo, dida sa pangutanan sa mga disciple. Ano po? Sapagkat ang pangutanan sa mga disipulo sa aklat ng Mateo 24 verse 4 na binabanggit ng Bible, nangutanan mga disciple kung kailan babalik ka muli. Tama ko? But ang response ng Diyos sa kanila, no? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Meton ang baton ni Jesus sa mga disciple. Dapat kung ang baton ni Jesus, mini na henerasyon, mini na century, mini ka dekada, mini na pizza, mini na tuwig. But waray specific na binanggit ang Panginoon. Ang response ng Diyos ay, mag-ingat kayo na huwag kayong madaya. Napansin natin, sino po ba ang madadaya? Ang kausap ng Panginoon ay mga disciple, mga believers, na isa sa mga madi-deceive, wari ba kung di believers? Kaya ang mga waray sa Ginoo, deceive na po yun. Tama? Na ang binababantayan po na binanggit ni Jesus, mga kaibigan ko po sa Panginoon, na isa na dapat maging alerto kit sa ngatanan, paggawas mo sa simbahan, paggawas mo sa imong panimalay, pag nagtatrabaho ka, pag yaong kakaupo, ano po, na dapat ang tao bantayan na diri madaya sapagkat sa natin generation ngayon, marami po ngayon na di-deceive. Kaya minsan na yung pag tinuod sa nakasini, diri nga tanan na pamamati mo sa social media ay tutuuro mo dayon. May kausap na isang Christian na
ang bago niya ang ungod na witness sa Bible na maabot sa Jerusalem sa pagdating sa pagda-build up ang templo ay si Russia daw po at saka si China. Bakula ayaw siya itong pagpinamati. Kailangan pirmi ka biblical. Ayaw nga tanan na namamati ka sa vlogger. Una, bago ka tumuod sa usa na vlogger, kung biblical ang kanya information, kailangan alamin mo siya, Kristiyano ba siya, may relasyon ba siya sa Ginoo, kay nagkukutla siya sa mga information para la kumita. Katulad may usa na vlogger na bago niya naglibuton si Jesus sa Europe, patapos namatay siya sa Japan. Imagine iton. Sa Japan daw namatay si Jesus, dito daw ipinako sa krus si Jesus sa Japan. Imagine. Bagal sa Bible, naalala mo yung kaniniya sa Biblia na lumapit kay Jesus na nangailangan ng tulong sapagkat yung anak niya ay may sakit. Ang sabi ng kaniniya, pwede po ba nakikiusap ako na pagalingin mo ang aking anak? Bagaw ni Jesus, sa Israel lang ako sinugo ng Diyos. Waray paglibuton si Jesus sa Europe, kaya kanya mission ay para la exclusive for Israel. Tama? At waray kamatay si Jesus sa Japan. Namatay si Jesus sa Israel. Tama? Di rin nga tanan, bago ko sa kanya, ayaw pagtinuod na sisiring mo na witness si Russia at saka si China. Ang ungod na witness, actual at realidad na mabalik, pag naitayo ang templo, waray ba kundi si Elijah at saka si Moises na binabanggit sa Biblia. Tama ako? May kuna ba naman sa balay na usa na Kristiyana, bago na sa ako, pastor, natuod ka sa 144,000, kulidak natuod si ton. Kay diriak nakasinihudyo. Bago na, di kalat natuod sa rapture. Huwag natudak sa rapture. Bago pula. But ito na 144,000 na binabanggit sa Revelation, diritong Pilipino, diritong Kano, diritong Negro, diritong mga Canadian, etc. Exclusive na binabanggit sa Revelation, Israel. Tama? Diri ikaw iton. Diri ako iton. Tama? Kailangan niya na kay damoy naglilibuton. May usa na nani na wala pagsimba sa Katarman, tingkadto namo sa Dalakit, si Nanay Jowa. Ano po? Pagabot ko dito, bago na, Pastor Lincoln man na, kay masunurin ka, diba? Lingkod ak. Maaran ka ba, Pastor, na si Jesus ay nabot na sa China at siya na ay nagkatawang babae? Wala nanay, dali lang nanay, Nanay, nga bang binasa mo ito na Biblia? Ito na Biblia, yan na madakmol, tikang sa China. Naginaway ito mag-iroy. Wala, Pastor, tika na ako nani nagbinasa siton. Wala na tatantanisin mga sakit. Dili ni kami naginaway. Kaya inabot na ko na si Jesus sa China. Kaya kamo mga inchi, kadto na ka sa China, kaya ito na si Jesus. Tama po ba ako, bakulang nanay? Anin mo dapat alamin, mabalik ka perminti sa Biblia. Tama ako. Kay bagaw ko si Jesus, di rin makadto sa China. Si Jesus, mabalik siya ngadto sa Israel at mahimo diton sa kalawakan, hindi siya bababa sa lupa. Nasa kalawakan siya. Ano po? Kapag diri kasi doon natuod, yan natuod na. Ano po? Na dapat dirikit na dadaya, mga kaibigan ko po sa Panginoon. Alamin naton, mga kaibigan ko po, na dapat naton himon, na
bantayan ta una sa lahat ang aton relationship sa Dios. Kay tigiraninan mga panahon. Ako nga ni karapon talaga maggera. Ano? Ay banahadok, dapat magkagirra. Bago pa sa tagakatarman, girhang. Ano po, kay diri maabot ang rapture, pag diri magkagirha. Girhang. Girhang daw. Tama po ba ako? Ay, asungtado ka, no? Kasi kapag diri iton maabot, diri maabot sa Jesus, nanay mo karuyag. Kay bago siya umabot, ito muna mangyayari. Tama po ba ako? Palapakan natin si Lord. Ikaduha, mga kaibigan ko po sa Panginoon. Kaya nabutan kita la shit eh. Watch out and don't get involved with religion. Meaning, sad to na wala ka pa sa Ginoo na naman ang buhay mo. Meaning, na naman buhay mo sad to na wala ka pa sa Ginoo. Na naman. Meaning, siniling ka na istorya, siya tawa. Na sad to nining ang kinabuhi na wala ka pa sa Ginoo. Ito namumuhay ka pa sa pang mga panrelihiyon na mga paniniwala. Na naman ang buhay. Nagbago ka nini? Ha? Nagbago ka ni? Pato sinilig. Palakakan natin sinilig. Alam po, tingnan mo po mga kaibigan ko po sa Panginoon. Ano po? Now, pag religion ang pinag-uusapan, di kita kapagbabago. Bago pa nga ni, sad to paggawas na to, o pagsunod na to sa simbahan, wat maka, paggawas mo, wat makalagi haps. Tama? Pagsunod mo sa simbahan, chismosa, paggawas, mo lagi hapon. Ano? Esther? Tama? Kasi nga, ang aton mindset ay nakabasikit mga kaibigan sa mga bago pa nga ni doon ka nabuhi, doon ka mamamatay. Pag ang aton mindset, ano po ay religion, hindi tayo natatransform. Tama? Magbibigay ako ng halimbawa sa mga tao na bumuhay sa religion. Ano po? Halimbawa, tatay. Nagpapayo si tatay. Anak, ayos itong pag-ininom kay maraw dito. Pero siya manginginom. That is the religion. Tama? Anak, marad ka dito na maghimo ka sa ba't ginihimo niya? Tama po ba ako? Now, nawaran na itong buhay. Dali lang. Christian life is not a religion. It is a relationship with God. Kasi kung aton mindset, mga kaibigan ko po sa Panginoon, nakabasikit sa aton mga relihiyon. Ang aton relationship nakabase sa relihiyon, mga kaibigan mo po, Christian life is not a religion. It is a relationship by God. Kasi natatransform ang aton kinabuhi once na yung relationship sa Diyos. Ang religion walang pagbabago, but sa relationship sa Diyos ay nagkakamalada siyang transformation. Tama? Umiikot na lakit sa atong kinabuhi na waray pagbabago kay nano, tinikit na ka base sa aton relihiyon. But sa Christian life, mga kaibigan ko po sa Panginoon, ano po, in-establish po natin, gina-develop po natin dito, waray ba kundi aton relationship. Na kapag na-develop ang aton relationship sa Diyos, lumago ini, meron pong affection ang nangyayari sa imo buhay paglilingkod.
naglilingkod sa Diyos. May reflection. Tama. May nakikita ning kapitbahay, may nakikita imo nanay, tatay, nakakaiba na nakikita sa buhay mo kay nano because of relationship sa Diyos. Kasi kung itong pirmyan atong pagbabasihan, ano po? Ang religion, no? Ang pinaka-focus kay nano kay si Jesus, dumating gidi sa bawo sa kalibutan, in-establish niya ang relationship natin sa Ginoo. Ibig sabihin, mga kaibigan ko po sa Panginoon, napaka-importante sa religion, ang bago din religion says, tell the truth. Keep on telling the truth, and you will become honest. But sa relationship sa Panginoon, Gospel says, first of all, be honest. Tama? Be honest in heart, and then you will be the truth. Ibig sabihin, mga kaibigan ko po sa Panginoon, Christian life is not all about religion. It is a relationship with God. Keep on religion. Religion says, tell the truth. Keep on telling the truth. And you will become honest. But the gospel says, first of all, be honest. In heart. And then you will tell the truth. Ano sana butang na dapat nato nimon, dire ka makapagsugad sa iba na pagbago na kung waray sa imo gida sa kinabuhi itong napagbabago. Di ba? Bago ka magsugad sa iba, din ma-experience mo ang relationship sa Diyos. Kaya napaka-importante ito. Inan dapat natin bantayan, mga kaibigan ko po, na hindi na humantong na umabot ang panahon na natin gininimuran ang religion or ay nasa relationship. Kasi kapag mayroon kang relationship sa Panginoon, nade-develop at lumalago ka sa Panginoon. Hindi po pwede na hindi ka lumalago. Hindi po pwede na hindi ka nagagamit ng Panginoon sapagkat mayroon kang relationship sa Diyos. Tama po ba ako? Pangatlo po, mga kaibigan ko po sa Panginoon, ayan, sabi po ng Mark chapter 8 verse 15, kaingat kayo, ilagan ninyo ang libaduran ng mga Pariseo at ang libaduran ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Ito po yung mga teaching. Ang sabi ng Mark 12:38, sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang nagpugayan sa mga liwasan. King James, ma'am? King James daw. Agad daw. Palakpakan natin si Lord. Tinakit. Pangatlo. Ayan. Pangatlo po, mga kaibigan ko po, watch out and avoid all types of greed. Kasakiman. Lahat ng uri ng kasakiman. Luke chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat,
Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Tama? Ano yan? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Tama? Pinababantayan po tayo ng Panginoon sinina mga pagpapala na damo. Digad maraot ang mga pagpapala. Digad maraot ang yumaman ng yumaman ng yumaman ng yumaman ng yumaman. Ang nagiging danger kapag Diyos mo na ito nakwarta. Tama ako? Kapag bago pa nga rin sa Bible, sa usan na author sa Bible na ayaw naman Ginoo na payamanak sin tudo-tudo bangin malintan ta ikaw. At ayaw man na paggutom maliwat na bangin sa aking kagutuman, may takwil ta ikaw. Katamtaman lang. Ano? Na di ka man nagugutom. Di ka man naguhugos. Ano? Ito katamtaman la. Ano? Na pirmi ang bulsa, pirmi ang sulod. Ano? 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. Ano po? Tunanan niya ang kalida. Ayaw na si paghangad ba'y mawara ka sa Diyos. Kay bagal sa Luke chapter 9, kung di ako nagkakamali, no? Luke chapter 9 verse 25, na makamtan mo man ang buong daigdig kung mapapahamak ang buhay mo. Ano ang maibabayad mo para makabalik ka sa Diyos? No? Dire. Waray bisang kwarta, diriton makakapagtalwasan aton kinabuhi. Tama ko? Kaya nga mga kaibigan ko po sa Panginoon, ano? Na dapat naton bantayan na kita nga tanan ay nakasini na hindi humantong na tayo mamuhay sing kasakiman. Minsan nagtinaok sa akong mga anak, ba wala maupagad sa iyo ang Ginoo. Yung papalitan kami sa Ginoo usa ka sakon na bugas para pag mata niyo nakaw na lakam. Imagine yung papakaon kami sa Ginoo, pag maturog kami sin tudo-tudo, hala katurog ka ang waray mata-mata. Kaysa ito sa panahon ko, sa panahon sa nanay, kailangan alas 5 mata ka na. Ano? Pagsirak sa sudang, di ka nga nagmatam, huwag ka, maalas ka! Sudang ka daan, nakaturog ka lang yapon. Ano, yan lang, ipababayaan ko sira. Ano? Hala, katurog, magtulog! Kung may pagtaon-taon! Pagwara, puro ko. Ano pa? Bago napakapalag ninyo. Kaya ang Diyos, diri kang ipababayaan sa mga Ginoo. Ada pirmi na bulig ang Diyos. Ada pirmi ang Ginoo na provide sa nga tanan sa atong kinahanglanon. Kaya kaupay gad maglingkod sa Diyos. Ayaw pagsugara na pastor, kaiha ko ba? Wala man nangyayari sa na akong kinabuhi. Ayaw kag pagbinagaw si Tonining. Kay nano, dako ang pagkakaiba na adik ka sa Diyos. Kwintahon tayo, halala. Pag adik ka sa Ginoo, ano? Pag adik ka sa Ginoo, may katalwasan ka. Tama! Ikaduha, pag adik ka sa Ginoo, may liwanag ka, di ka na masirom. Sa tumasirom kayo na nasa liwanag ka na. Duha pala ito na. Duha pala. Ikatulo, pag adik ka sa Ginoo, pinalaya at pinatawag kasi misala. Tama po ba ako, brother? Brother? Tama. Tulo pala.